First is punta tayo dito sa Google Colaboratory, then lagay natin yung code. Yan, this one. Copy lang natin. Then after natin makopy, run natin yung code. So ayan, click lang natin yan. Ayan na yung output nya. So ganito naman kung pag sa image, lagay lang natin tong code na to, kinopy lang natin siya. Then yung another code, hintayin lang natin siya mag-loading. Ayan, naglo-loading na siya. Then type natin tong isang code na to. Then upload natin yung image, choose file. Then lagay natin yung image na gusto nating i-detect. After natin i-upload yung image, ilagay natin tong code na to with this image ng sad2.jpg. So i-run natin siya. Hintayin lang natin ulit siya mag-loading. Then after niya mag-loading, ayan, lalabas na yung output niya. Emotion, gender, and race ng image na nilagay natin. So, ito naman yung sa emotion detection natin from video. So, i-upload natin muna yung video file natin. Parang sa image din kanina. Then, lagay natin tong code na to. Wait natin siya uli mag-loading. Wait lang. Then, lagay natin tong isang code. After nun, lalabas na yung output natin. I learned from this activity na sobrang advanced na ng ating technology and alam kong mas mag-i-improve pa to in the near future. Natutunan ko kung paano mag-detect ng emotion using AI tools gaya ng ginamit ko na Google Colaboratory. Emotion detection tools is nakakapag-recognize and analyze siya ng facial expression and emotion ng image, text, or video. And I'm interested na matuto pa about AI because magagamit namin to sa aming research, lalo ng emotion detection in text. Mas mapapadali nito ang aming gawain at maiiwasan ang workload. Mas mapapalawak pa ang aming knowledge and alam kong possible to maging trabaho in the near future. Aminin man natin or hindi, sadyang napakalaking tulong ng AI sa ating pamumuhay, lalo na sa ngayon na namumuhay tayo sa makabagong teknolohiya.